Magandang tanghali po sa inyo dyan sa Pilipinas at ako po ay nasa labas ng bansa at samahan niyo po ako at samahan ko rin ho kayo dito sa late lunch na inyong ginagawa. Napakalaking balita ang mga nagaganap dyan sa Pilipinas at una po dyan ay yung matagumpay at payapang pagtitipon ng ating mga kaibigan at kasama sa Iglesia ni Cristo kahapon, na kung saan ay payapa po silang nagtipon at nagpahayag ng kanilang posisyon sa mga nagaganap sa ating gobyerno at sa ating bansa. Meron pong isang malaking storya din na natabunan dahil higit na malaking storya yung napakalakas na pagpapakita ng pagkakaisa at puwersa ng ating mga kapatid at kasamahan sa Iglesia ni Cristo na sinamahan din ng iba't ibang Pilipino na nagmumula sa iba't ibang religious groups or sect. Ang isa pong balitang pumutok kahapon ay yung umano'y pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Marami po ang natuwa, marami po ang nagdiwang, subalit kagaya po ng aking binanggit kahapon, yung aking mabilisang pagla-live dahil nga ayoko namang sabayan yung kaganapan kahapon doon sa Luneta sa Quirino Grandstand. Subalit mabilisan po akong nag-live at sesegundahan po muli natin ngayon dahil sabi ko nga wala pong dahilan upang tayo o kayo ay magdiwang at magbunyi dahil tinanggal umano yung chairman ng Committee on Appropriation. Alam ho ninyo, yan po'y pambubudol na tahasan na naman. Yan po ay pakitang tao na naman sapagkat kahit po palitan pa nila yung chairman ng Committee on Appropriations, baliwala na po iyon sapagkat nakuha na nila lahat ng pera natin for the year 2025. Wala na pong silbi o function yung bagong chairman ng Committee ng Appropriation. Yung pagkakatanggal kay Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation, yan lamang po ay to placate or to please yung mga nagsisigawan po na tama na, sobra na, tigilan na ang korupsyon sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Pakitang tao po yan. Bakit kanyo? Alam mo ninyo, in a few weeks from today, maybe a little less than 3 weeks, ay mag-a-adjourn na po ang Kongreso. So kapag nag-adjourn na po ang Kongreso, tapos na po yung 28th Congress. Babalik po yan after election na yung 28th Congress. Sa 20th Congress, magkakaroon po sana ng bagong speaker na independent at yung mga bubuo ng iba't ibang chairmanship ng iba't ibang komite. So yung pagkatanggal po kay Saldico, baliwala na po iyon. Wala tayong dapat ipagbunyi, wala tayong dapat ipagkatuwa sapagkat nakuha na po nila lahat ng pera natin for 2025. Hindi ba't pinirmahan ni Bongbong Marcos yung unconstitutional 2025 budget? Napirmahan na po eh. So wala nang tatrabahuhin yung komite ng appropriation. Pangalawa, yung budget po for 2026, hindi na po sila ang kakamada niyan. Ang tatrabaho po niyan ay yung incoming 20th Congress na kung saan sana nga ay magbago yung composition, sana magkaroon ng isang independent House Speaker na ang puso ay para sa mga Pilipino at magkaroon ng mga bagong chairmanship yung mga iba't ibang komite na hindi naman kasing gaspang ng mga nagaganap na aksyon ngayon ng Committee on Appropriation na nakikialam dito sa sinumiting budget na executive branch of our government. So yung mga kababayan po natin, akin lamang po kayong ginagabayan. There is nothing, no basis for you to rejoice or to be happy with the relief or removal of Congressman Saldico as chairman of the Committee on Appropriation because there is no reason to rejoice at all. Tapos na po yung unconstitutional 2025 budget. Nakuha na po lahat ng pera natin, linagak po nila yan, linagay po nila yan at inilagak doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Doon po nila tinatago. Doon po sa tinatawag nating pork barrel. Mas kilala kasing pork barrel, yung unprogrammed appropriation. At ulitin ko, baliwala na ho yung pagkatanggal kay Saldico sapagkat in a few weeks from today, the 19th Congress will adjourn. And once they adjourned, wala na po, tigil na po lahat ng trabaho nila
babalik na po sila sa kanilang distrito at magiging busy na rin sa pangangampanya for re-election. Yan po ang katotohanan. So yung kahapon pong naganap sa Kongreso, isa na namang tahasan at harapang pangbubudol sa ilalim ng Marcos administration. At alam naman natin, bahagi ang chairman ng Committee on Appropriations sa napakalaking problema ng korupsyon sa ating bansa. Subalit, kung meron man dapat magbibitiw, dapat yan, hindi ba, yung House Speaker. Umalis na siya riyan at hindi na siya nararapat maging House Speaker sapagkat pinagsasamantalahan niya ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa, higit sa House Speaker, kung meron man dapat sigurong magbitiw at bumaba sa pwesto, walang iba kundi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sapagkat kitang-kita natin watak-watak ng bansa dahil sa korupsyon na kanyang hinahayaan at kinukonsinti dito sa kanyang mga elitistang politiko na nakapaligid sa kanya. So si Saldico, okay din yan na mag-resign siya. Subalit more than the chairman of the Committee on Appropriation, ang dapat sanang mag-resign ay yung Pangulo at yung House Speaker, yung magpinsan. Hindi naman ho makakagulat yan sapagkat mismo yung Prime Minister ng Canada nga ay nag-resign. So hindi rin naman siguro malayo maganap yan sa ating bansa kung talaga namang may pagmamahal pa sa Pilipino ang namumuno ngayon ng ating bansa upang matigil na itong talamak at walang katapusan, walang tuknat na korupsyong nagaganap araw-araw. Tatandaan ho ninyo last year 1.4 billion pesos per day ang kanilang ginugugol for flood control programs. 1.4 billion. Napakahirap pong sukatin ng 1.4 billion kung talagang ginagamit at nagagamit sa tama at sa flood control program. Umulan lang ho ng kaunti, bumabaha So saan napupunta yung 1.4 billion pesos nating mga Pilipino? Ito ho yung kailangan nating pinag-uusapan. Magandang simula na po yung ginawa ng Hakbang ng Maisog last year, January 28 of 2024. Sinimulan yung paghingi ng tax, yung transparency, accountability, peace and security. At kahapon nagkaroon din ng napakalaking pagkilos ng ating mga makabayan, makabansa at nagmamahal sa Pilipino mga kasamahan sa Iglesia ni Cristo. At ito nga, habang nagrarally po sa Quirino Grandstand, yung mga kasamahan natin sa Iglesia ni Cristo, binubudol po tayo ng Kongreso. Nagbitiw, tinanggal, nagresign o kung anuman o sinipa sa pwesto yung chairman ng Committee on Appropriation, pakitang tao lamang po yun. That is meant to placate yung uproar po ng taong bayan na galit na sa korupsyon. So yung naganap po muli, let me just inform you, let me just guide you, let me just temper your expectation. Wala po tayong win, wala po tayong panalo, wala po tayong ganansya sa naganap kahapon na pagbibitiw di umano o pagtanggal di umano doon sa namumuno ng Committee on Appropriation. Hindi po yung tagumpay para sa mamamayang Pilipino sapagkat wala naman pong nagbago. Tapos na po yung 2025 budget. Even though it is unconstitutional, napirmahan na po yan ni Bongbong Marcos. So yung pagbibitiw, pagtanggal, pagsipa sa chairman ng Committee on Appropriation, bali wala po yun, wala pong meaning yun, walang kahulugan at wala pong magbabago sa araw-araw na korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At bukod po riyan, in a few weeks from today, sabi ko nga ho sa inyo kanina, mawawala na rin naman itong 19th Congress, mag-a-adjourn na po sila. So pag nag-adjourn na yan, tigil na ang trabaho niyan. So kahit nagbitiw, kahit sinibak, kahit sinipa, kahit tinanggal ka pa sa pwesto, wala na hong mababago. Nakuha na po nila ang pera natin, zero budget pa rin ho ang PhilHealth for 2025. Yung mga kasamahan natin sa military and other uniform personnel, yung pension po ninyo sa pagbibitiw o pagsibak sa chairman ng Committee on Appropriation, hindi na po madadagdagan yan. Binawasan pa rin po kayo ng mahigit sa 80 billion pesos. Yung ating pong mga mag-aaral, hindi na rin humababago yan, lalo pa at higit pang lalaki at lalawak yung tinatawag nating digital divide dahil tinanggalan pa rin ng 12 billion pesos ang Department of Education.
At hindi rin ho magbabago ang katotohanan na 117 billion pesos ng Philippine Deposit Insurance Corporation ang kinuha ng pambansang gobyerno para pondohan yung unprogrammed appropriation ng ating mga tiwaling mangbabatas. Hindi pa rin ho magbabago na kinuhaan nila ang Land Bank ng 50 billion pesos at ang Development Bank of the Philippines ng 25 billion pesos upang ilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund o yung binibida nilang Sovereign Wealth Fund na nagbunga po ng isang matinding reaksyon mula sa International Monetary Fund. Sabi po ng IMF, ng International Monetary Fund, sa DBP at Land Bank at sa gobyerno ng Pilipinas, isoli ninyo, restore the capital of the Land Bank of the Philippines and the Development Bank of the Philippines bago pa sila magkaroon ng problema sa kanilang liquidity. Meron pong lumabas kanina sa pahayagan sa atin dyan sa Pilipinas na for 2025 tila nais magbigay ng bonds o mag-offer ng bonds ang Land Bank na halagang 10 billion pesos. Last year po ay sinusubukan nila, they're testing the water, na mag-i-issue daw po ng bonds ang Land Bank amounting to 50 billion pesos. Subalit yan nga po ay tinapik na natin. Yung 50 billion peso bonds, utang po yun. Ibig sabihin lang po nun, mangungutang sila sa publiko ng 50 billion. Bakit 50 billion? Kasi nga ho, ibabalik nila yung 50 billion na kinuha ng administrasyon ni Bongbong Marcos para ilagak diyan sa Maharlika Investment Fund na hindi naman ho talagang gumagana at kumikita ng pera para sa mamamayang Pilipino. In short, alam nila na hindi tama yung ginawa nilang pagkuha ng 50 billion eh. So kinuha nila yung 50 billion, linagak sa international money, linagay sa Maharlika Investment Fund. Ngayon naman no ay mag-o-offer daw sila ng bonds. Yung bonds po, ano lang po yan, banking terminology, pero ibig sabihin po yan sa ating mga ordinaryong Pilipino, utang. Mangungutang ang Land Bank ng 50 billion sa publiko. Magbabayad sila ng interest. Bakit? Para maibalik yung 50 billion pesos nilang kapitalisasyon na linagak nila diyan sa Maharlika Investment Fund. Malaking kalokohan. Kasi nga, ill-advised po si Bongbong Marcos diyan sa Maharlika Investment Fund. 2 years nang nandiyan yan, wala pong activity yan na sa ipinangakong kikita para sana makadagdag sa revenue ng bansang Pilipinas. Wala pong activity ang Maharlika Investment Fund. Ganon din o, yung ating mga kasamahan sa gobyerno, kahit po nagpalit na o magpapalit ang chairman ng Committee on Appropriation, wala na po yung inyong 2.3 billion pesos dyan sa GSIS. Kahit po tinanggal na o papalitan or pinalitan yung chairman ng Committee on Appropriation, sunog na po, ubos na yung inyong 2.3 billion pesos na kinakaltas sa inyo tuwing sahod na ang buong akala ninyo ay safe at wala sa peligro at nakalagak dyan sa GSIS. Bakit? Yung 1.8 million strong government workers, dapat malaman ninyo ito. Yung pera po ninyong 2.3 billion pesos, ininvest, pinasok po ng GSIS sa 3 kumpanyang listed sa stock exchange na bago pa sila magpasok ng pera, alam na nilang hindi ito kumikita. Walang proven profitability at napatunayan mismo ng Commission on Audit na wala itong ibinibigay na dividendo for the past 3 years prior to GSIS investing your hard-earned money. Kailangan kayong makialam, kailangan nalalaman nyo ito at alam kong na-appreciate din ninyo na naihahatid ko sa inyo yung balitang ito at nalalaman ninyo na yung akala ninyong safe na pera ninyo dyan sa pension fund sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, sunog ho yung 2.3 billion pesos ninyo. At ang sabi ng COA, sa inuutusan ng Commission on Audit ang GSIS, gumawa kayo ng paraan
na maibalik yan 2.3 billion pesos na kinuha ninyo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na sinunog ninyo. Napakalaking pera po niya na 2.3 billion pesos. Ito po yung mga bagay na ginawa na sa ilalim ng Marcos administration na kahit palitan ninyo yung chairman ng Committee on Appropriation, wala na pong epekto yan. Wala na pong maitutulong yan para matigil ang korupsyon. Nakuha na po nila yung pera natin eh. For the 2025 budget na unconstitutional, nasimot na po nila, nailagak na nila, positioned na po yung ating pera diyan sa tinatawag nilang unprogrammed appropriation. Brainchild po yan eh ng Committee on Appropriation. Ngayon tinanggal o pinalitan na siya o nag-resign siya kung ano man. Wala na pong mababago diyan sa unconstitutional budget. Hindi na po maibabalik ang zero funding ng PhilHealth. Alam mo ninyo, ako'y nagpapasalamat. Ang dami hong nanonood at bumabati rito sa ating mga kababayan dito sa LA na kahit po linggo rito kahapon, ang dami pong nagpunta sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang lugar na Filipino para sa ating book signing at nagkaharap-harap po kami. Very, very successful. Salamat sa mga nag-organize sa pamumuno ng ating finally nakaharap na at kaibigan si Binibining Maharlika, ganun din sa kanyang very, very active team si Don Rolando at ang kanyang butihing asawa si Ana. Nandyan din si Noily at si Bel at marami pang iba, si Agnes. Ang dami ho nila, ang dami, maraming salamat, si Alvin. Ang dami hong Pilipino na hinarap po ako kahapon kahit na linggo, ang galing pa po sila sa iba't ibang panig ng ating ng dito sa Amerika. So maraming salamat at congratulations sa inyong pag-organisa sa ating book signing doon sa aking libro Kingmaker, the hard copy dyan po sa Pilipinas ay nagmensahe na rin muli ang Fully Book. Marami pong salamat at according to Fully Book, ang pinakamalakas at pinakamataas na demand po sa kanilang lahat ng branches nationwide dyan sa Pilipinas ay ang ating pong librong Kingmaker, the hard copy. Maraming salamat sa lahat po ng tumangkilik. So going back, yun po yung malaking storya din bukod doon sa naganap na peace rally. Maraming salamat din sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa na gumawa rin ng pagkilos upang tutulan ang bantang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito ba'y mapipigilan? Ito ba'y hindi na matutuloy? Tingnan po natin sa mga darating na panahon. Subalit naging napakalakas po ang tinig ng nagkakaisang mamayang Pilipino na hindi po natin kailangan ang impeachment. Hindi po yan makakatanggal ng gutom ng ating mga kababayan. At hindi rin po yan ang tugon sa lumalawak na kahirapan, lumalawak na digital divide, itong tumataas na inflation, nagtaas o magtataas na naman ng presyo ang mga produktong petrolyo ngayong linggo, ay hindi naman tayo binibigyan ng holiday o pahinga ng inflation. So ito po dapat ang tinututukan ng gobyerno at itigil na yung political persecution. Tama po yung panawagan na magkaisa. Subalit hindi tayo pwedeng magkaisa nang walang pananagutan. Kinakailangan panagutan ninyo yung korupsyong nagaganap sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi pwedeng unity o peace o pagkakaisa nang hindi kayo mananagot sa napakaraming perang ng Pilipino na pinagkukuha ninyo. Halimbawa na lamang, yung 500 billion pesos na flood control funds. Hindi po libre yun, lagi kong sinasabi. Dahil meron po na higit 200 inosenteng Pilipino ang patay diyan sa Bicol nung nalunod dahil sa baha. Hindi pwedeng magkaisa lamang tayo, hindi pwedeng panawagan natin na peace lamang. Kaya nga po tama rin yung naging posisyon kahapon, kinakailangan may pananagutan na matagal nang hinihingi ng hakbang ng maisog. Yung transparency, accountability. Yes, we are for peace and security. But with what happened for the last 3 years, yung peace, tama po yan. Subalit,
Para kumpleto, para buo, kinakailangan mayroong pananagutan lahat ng nagnakaw sa gobyerno. And I will take this opportunity again in my direct engagement with you. Yan po nakasentro ang ating pagkakandidato bilang senador ninyo na maibalik ko ang death penalty sa kasong plunder. Ang dami kong nakausap dito sa LA, mga Pilipino. At ang sabi nga po nila, Attorney Vic, baka naman pwedeng instead na 5 million, ibaba mo pa ng 1 million bilang senador namin yung pag-amenda mo sa plunder law. Ang tugon ko naman ay open naman tayo. Bilang senador ninyo, open tayo. Diyan sa threshold amount from 50 million, okay ako kahit 1 million. Dahil nga, lagi ko sinasabi, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. At yan ang ating isusulong bilang senador ninyo. Maibalik yung death penalty pag naibaba na po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or even 1 million pesos. Panagutin natin ang lahat na nagsasamantala sa kaban ng bayan. At ganun din, death penalty pa rin para sa lahat ng mga taong gobyerno at lahat ng foreigners o banyaga o alien na mapapatunayan na sangkot sa pagpapalaganap, pagprotekta, pagmanufacture o pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ito po yung pangunahin nating legislative agenda. Maibaba natin yung threshold ng plunder, tundukan na natin itong nagiging kultura na ng korupsyon sa lahat ng mga pumapasok sa gobyerno at labanan natin, pagpatuloy natin yung sinimulang war on drugs si Pangulong Duterte. Sapagkat balik na naman po sila, nandyan na naman sa lansangan, laganap na naman ang adik at laganap na rin yung mga nagtutulak ng droga. So ito po ang ating pangunahing legislative ideas. Ibaba po natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or 1 million pesos. At pag naibalik po natin yan, ipapanukala ko ang pagbabalik ng death penalty sa kasong plunder at droga. At speaking of plunder, lagi ko nga akong sinasabi, ang punot dulo ng pagnanakaw sa gobyerno, ang temptasyon talaga ng mga nagnanakaw sa gobyerno, and ngayon nga ay premeditated na. Meaning, tingnan ho ninyo yung ginawa nila sa budget ng 2025. 2024, binabalangkas po nila yan. Linoko po, binudol tayo ng mga mambabatas. Ibang-iba yung budget na kanilang ipinasa kumpara doon sa inirekomenda o inimungkahi ng Executive Department. Wala sanang problema kung binito o hindi pinirmahan ng Executive Department ni Bongbong Marcos yung unconstitutional budget ng 2025. Subalit, alam na nga niya na hindi yun yung kanyang pinanukalang budget, ibang-iba doon sa kanyang National Expenditure Program at ito ay totally recasted or binago ng Bicameral Conference Committee, yung BICAM. Despite him knowing it fully, pinirmahan pa rin po niya. Anong ibig sabihin nun? Magkakakuntsaba sila. Premeditated, pinagplanuhan po yung panggagahasa sa pondo nating mga Pilipino. Kaya babalikan ko yung sinabi kong higit na malaking storya rin bilang gabay sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino, there is nothing to celebrate. We should not rejoice with the resignation, removal, or axing of the chairman of the Committee on Appropriation. Wala na pong meaning yun. Wala na pong kahulugan yun, wala na pong saysay yun. Sapagkat na-rape na po tayo yung budget natin, nagahasa na po yung budget nating mga Pilipino. Yan po ang malinaw na katotohanan. At kahit nagpalit na o magpapalit ang chairman ng Committee on Appropriation, wala na pong maidudulot yan sapagkat mag-a-adjourn na rin po sila. In 3 weeks from today, I believe mag-a-adjourn na ang 19th Congress. Therefore, binubudol lamang tayong patuloy ng Marcos administration, harapan, lantaran habang merong ginagawang isang malaking pagkilos laban sa korupsyon, laban sa impeachment at pananawagan ng kapayapaan, binubudol po tayo. Sabi ko nga yan para lamang mabawasan yung sidhi ng damdamin ng mga Pilipino na nananawagan na ng accountability, na nananawagan na ng transparency. And speaking of accountability and transparency, papasalamat naman tayo
At dumarami na rin ho yung nag-e-expose at nagsusulat tungkol sa 117 billion pesos ng PDIC na kinuha din ng national government. Hinahanap na po ng maraming kolumnista din yan at lumalabas na rin po sa maraming newsfeed. Saan ba linagay yung 117 billion pesos ng PDIC, ng Philippine Deposit Insurance Corporation? Mahalagang pag-usapan yan sapagkat ang PDIC ho, ang number one beneficiary at pinoprotektahan yan ay yung mga maliliit at yung katamtamang depositor. Sapagkat meron ho kayong garansya, maximum insurable deposit ng 500,000 pesos kung sakaling magkaaberya yung inyong depository bank. Halimbawa, nagkaroon ng bank run, ng massive withdrawal, o di kaya wag naman may mabangkaroting bangko, safe po yung inyong pera to the maximum amount insurable na 500,000 pesos. Pero ito na nga, ginalaw po yung 117 billion pesos ng PDIC. Linagay yan doon sa unprogram appropriation na naman. So dito mo makikita, inuuna nila yung luho, yung kapritsyo, yung pork barrel ng mga mambabatas. Ito yung sinasabi nating war on corruption. Kanya pa nga po inaanyayahan ko kayong lahat. Sumama dito sa ating pinamumunuang war on corruption bilang tunay at maisog na oposisyon. At bilang senador ninyo, uulitin ko, ibabalik po natin ang death penalty sa kasong plunder. Subalit bago natin maibalik ang death penalty, ibababa po natin yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos at pati sa kasong droga ng mga taong gobyerno na masasangkot dito at ang mga alien, banyaga o foreigner, ang kaparusahang bitay o death penalty din po ang gagawin nating kaparusahan. So ito talaga ay importante natin pinag-uusapan, and it is imperative that I speak to you today so that I will be able to guide you that we did not gain anything with the change in the leadership or chairmanship of the Committee on Appropriation. There is no gain. Wala po tayong gain, wala tayong tagumpay, wala tayong panalo, wala tayong naipuntos sapagkat tapos na po nilang gahasain ang 2025 budget. Nakuha na po nila, inilagay na po nila lahat sa ayuda nila. Diyan, yung mga mambabatas, 50 billion pesos linagay ng mga senador at mga kongresista, 50 billion pesos. Paghahati-hatian po nila yan. Yung 50 billion na yan. At yan po'y nakatago doon sa tinatawag nilang ayuda. Yung ayuda version po ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, yan po yung unconditional cash transfer. Wala pong buting maidudulot yan sa ating bansa, sa ating ekonomiya at sa ating mga kababayan. Ang kinakailangan po natin para tayo umunlad, para sumigla ang ekonomiya at para malabanan ang pagtaas ng presyo at ang inflation, kinakailangan po magsimula sa gobyerno. Leadership by example. Kinakailangan magkaroon ng fiscal discipline ang gobyerno. Kinakailangan po maging prudent sa fiscal planning, programming, and spending ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Kinakailangan po magkaroon sila ng austerity program, yung pagtitipid, at kinakailangan po ay belt tightening o paghigpit ng sinturon. Dahil kagaya nga po ng lagi kong sinasabi, hindi mo pwedeng gastusin yung perang hindi mo naman kinikita, o hindi ka pwedeng gumastos ng higit pa sa iyong kinikita. Kung hindi, mababang karote po ang ating gobyerno. And as we speak, it is also imperative that I remind you every now and then that as we speak, ang pagkakautang po ng ating bansa ay 17 trillion pesos na. At ngayong 2025, obligado na mangutang muli ng 2 trillion pesos more or less ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit? Deficit po kasi ang national government. Nagpasa sila ng 6.3 trillion pesos budget. 6.3 trillion pesos budget, ang koleksyon natin less than 5 trillion pesos. So may kulang po. Paano mo pupunuan yung kulang? Mangungutang at mangungutang na naman ang gobyerno. At ang magbabayad po niyan ay ikaw
at ako at tayo at yung mga anak natin at yung iba hanggang kaapo-apuhan magbabayad po ng inuutang ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At hindi lamang po yan, there is more. For 2026, ang panukalang budget ng Marcos administration, hold your breath, 6.8 trillion pesos. Kung ngayon nalalakihan ho kayo mga kababayan, 6.3 trillion pesos. Next year po, ang kanilang panukalang budget ay 6.8 trillion pesos. Sigurado, tiyak, tihado, deficit na naman po ang national government. Saan na naman sila kukuha ng pera, yung kulang, para punuan yung magarbo na budget nila for 2026 na 6.8 trillion, uutang na naman po sila. At sa pag sila'y nangutang sa taong 2026, higit 2 trillion pesos na naman po ang iuutang niyan. So you have to do the math. You have to make your own computation. By next year, uutang po uli sila ng higit kumulang 2 trillion pesos. So 2 trillion ngayon, 2 trillion next year, idagdag nyo po yan sa 17 trillion pesos na ating pagkakautang sa kasalukuyan. On the 4th year of the Bongbong Marcos administration, our national debt would have ballooned to 21 trillion pesos. 21 trillion pesos. Napakalaking pera po niyan. Saan tayo kukuha ng pambayad? Kaya nga po lagi kong sinasabi, the government should take the lead. They should practice fiscal discipline. They should practice and observe austerity program, and they should do serious belt tightening. Tama na muna yung party dyan sa Malacanang. Wala nang makain ng mamamayang Pilipino. Yung sinasabi ko nga hamon sa kanila, kahit isang buwan lang for a change. Total, hindi maawat yung party nyo sa Malacanang. Kayo ang gumamit nung pinagyayabang ninyong sulit rice na available di umano sa mga kadiwa store. Yung sulit rice, 36 pesos per kilo na binibida nila. Affordable daw po yan sa mga may hirap nating kababayan. Yung sulit rice, 100% broken po yan. Durog. Yung bigas, durog. At kapag yan linuto mo, para ka nalang umiinom ng tubig. O kaya yung lugaw na dahil durog na po iyan eh. For a change, total ayaw niyong magpaawat sa kakaparty niyong magarbo dyan sa Malacanang, ang ihanda ninyo yung sulit rice at yung masasarap na rice na kinakain ninyo dyan sa Malacanang para sa inyong mga elitistang kaibigan at elitistang politiko. Yun po ang ibigay ninyong libre sa mamamayang Pilipino nang makakain naman ng may sustansya, nung makakain naman po sila at maramdaman nila yung pagkakaroon nila ng dignidad. Kayo yung kumain, isang buwan lang, baka sakali magbago yung pananaw ninyo pagdating sa inyong mga sablay na pulisiya na pangmayaman. Yan yung sinasabi natin. Ayaw ninyong magtigil dyan sa party ninyo, may fireworks pa kayo. Kayo kaya ang kumain nung sulit rice na paglinuto mo parang lugaw na lamang. Yan ang kainin ninyo for 1 month. And then go back at mag-meeting uli kayo. Baka ma-realize ninyo, magkaroon kayo ng tamang pag-iisip na talagang kawawa na ang higit na maraming Pilipino na yan na lamang ang kinakain. Wala na po silang dignidad wala na silang dangal. And they're forced to eat yung inyong sulit rice dahil wala na po silang pera. Yan ang masaklap na katotohanan. Ang presyo ng produktong petrolyo tataas or tumaas na siguro by now. At yung presyo ng tubig ng Maynila at Manila Water tumaas din. Ang presyo ng kamatis hindi na po affordable sa ordinaryong Pilipino, nagiging pagkain ng mayaman na po. And slowly, yung ating pong trade deficit, palaki ng palaki, halos lahat po ng ating ginagamit, whether gamit pambahay o yung mga produktong agrikultura, halos lahat po ay imported na. At makikita natin yung trade imbalance. Halos palahaba ng pahaba at mahabang mahaba na yung listahan ng ating mga imported products kung iahambing mo sa listahan ng ating mga export. At wag naman, baka dumating yung panahon sa ilalim ng Marcos administration na maging net importing country ang Pilipinas. Ano ho ibig sabihin pag tayo naging net importing country? Sa simpleng pangungusap,
tayo po ay magiging dependent na totally sa 100% imported products, even those agricultural products. At pag tayo ay naging dependent sa imported products, ibig sabihin lamang po niyan, higit na magmamahal ang presyo ng mga bilihin. At pagka nagiging mahal ang presyo ng mga bilihin, higit pong tataas ang inflation. At pag tumaas po ang inflation, mawawalan po ng higit na balor ang halaga ng ating piso. Kayo yata'y 59 going 60 na ang palitan ng ating piso kontra dolyar. Ito'y nakakatakot sapagkat paliit na ng paliit ang nagiging halaga ng piso. Pakonti na ng pakonti ang mabibili ninyo sa inyong 1,000 piso. Kawawa naman yung mga ordinaryong manggagawa. Ito yung dapat pinagkakaubusan ng panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi yung political persecution, hindi yung pamumulitika at pangbabraso sa mga kritiko ng pamahalaan na nagpapahayag lamang ng kanilang honest dissent. Alam mo ninyo, ang tunay na demokrasya marunong makinig. Ang mga nanunungkulang o yung administration, kung sino man po ang administration, whether sa Pilipinas o sa ibang bansa, ang tunay na demokrasya, pinakikinggan po yung paglalahad ng honest dissent sapagkat mahirap naman kung napapaligiran ka ng yes man o kaya yung nag-feed na lang sa'yo lahat ng mabubuti kahit hindi na totoo. Ito po ngayon ang nangyayari, nagkakawatak-watak ang sambayan ng Pilipino dahil punong-puno po ng pait ang puso ng mga nasa administration. Punong-puno po sila ng political persecution. Ayaw po nilang itigil. At punong-puno po ng pambubudol at pagmamanipula yung mga tao sa administration. Ano po ang prueba natin? Bay, mantakin ninyo. Kahapon habang ginagawa yung Peace and Prayer Rally sa Quirino Grandstand, meron pong harapang pambubudol. Kesyo magpapalit na raw ho ang liderato, yung chairmanship ng Committee on Appropriation. Naintindihan ko, please approach this with an open mind. Hindi naman ko ho kasi lahat ay nauunawaan yung implication na nagkaroon ng palitan ng chairman ng Committee on Appropriation. Yung iba, akala nagtagumpay at nakikinig ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Hindi po totoo yun. Ulitin ko, walang ganansya, walang tagumpay, walang panalo, walang win, walang victory, walang benepisyo sa mamamayang Pilipino yung pagpapalit ng chairman ng Committee on Appropriation sapagkat nakuha na po nila lahat ng pera natin na gusto nilang kunin for 2025. Nailagak na po nila yan sa kanilang mga pet projects, yung flood control programs, kagaya po ng rock netting, kagaya po ng Cat's Eye. Yung Cat's Eye po yung linalagay na device dyan sa ating mga kalsada para lumiwanag. Meron po kayong guide, hindi kayo makatawid sa center lane o kaya hindi kayo lumagpas sa bangketa. Hindi po yan ang kailangan natin, hindi po nakakain yan. Hindi po niya napapatid ang gutom ng ating mga mamamayan. At higit sa lahat, na ilalagay po yung pera natin doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Para maintindihan ninyo, yung unprogrammed appropriation, ito po yung tinatawag na luho, kapritsyo o pork barrel. Mas kilala po yan sa pork barrel kung tawagin ng mga mambabatas. So wag po tayong papabudol muli. Araw-araw tayong binubudol. Huwag ninyong kakalimutan, 1.4 billion pesos ang kanilang ginagastos para sa flood control funds. Huwag po tayong pumayag. And then again, there are so many important items that we have to discuss. But I take special mention of the 117 billion pesos pondo ng PDIC na kinuha din po ng national government under the Marcos administration. Kinuha din nila yung 60 billion ng PhilHealth. Kinuha din nila yung 25 billion at 50 billion ng DBP at Land Bank of the Philippines respectively. At saan po nila linagay yan? Zero budget pong PhilHealth, linagay po nila yan sa kanilang unprogrammed appropriation. Inuna po nila, ulitin ko, inuna nila yung kanilang luho, yung kanilang kapritsyo, yung kanilang pork barrel, diyan sa tinatawag nilang unprogrammed appropriation. Huwag na po tayong magpabudol muli. Maganda po yung naganap kahapon at isang malaking pagkilos, subalit dapat po yan i-sustain natin.
Hindi porke isang napakalaking pagkilos na, hindi na po o mababawasan ang ating pagbabantay o pagiging vigilant. Tuloy-tuloy po dapat yung ating pagiging vigilant. Magsalita po kayo, mag-ingay po kayo, magpayag po kayo para iba ho kasi pagka-informed yung citizenry. Iba ho kasi pagkamulat ang taong bayan. Mas mahirap tayong nakawan, mas mahirap tayong ibudol, at mas mahirap tayong lokohin kung tayo'y mulat sa mga kaganapan at tunay na usaping panlipunan na dapat sana ay lahat tayo'y nakikialam. Sapagkat karapatan po natin bilang mamamayang Pilipino na maging bahagi at makibahagi sa lahat po ng political, economic, and social decision making on the policies that this government, this administration will be taking. And it is important, again, let me remind you, it is also important, very, very important for all of us to know what is at stake for the country this coming midterm election. Nasa sa inyong kamay. Hahayaan pa ba natin na magpatuloy yung ganitong baluktot at tiwaling pamumuno? O magsama-sama tayo kagaya ng pagpapakita ng ating pagkakaisa at puwersa kahapon, Iglesia ni Cristo ka man o Katoliko o kung anuman po ang iyong relihiyon o sekta, ang alam ko ay nagkaisa ang mamamayang Pilipino na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. And we already have that momentum tungo sa tunay na pagbabago ngayong 2025. Wag po nating sayangin. Gamitin natin sa tama yung ating karapatang bumoto, pumili tayo ng ating mga nararapat na kandidato, senador, kongresista, gobernador, city mayor, municipal mayor, konsehal, board member, lahat po iyan. Hindi lamang po tayo nakasentro sa senador sapagkat importanteng malaman nating lahat kung ano ang nakataya ngayong midterm election. Ang nakataya po dyan ay kinabukasan mo, kinabukasan ko, at higit sa lahat, kinabukasan ng kabataang Pilipino na dinefund po ng Bongbong Marcos administration. Yung kinabukasan ng kabataang Pilipino na kulelat sa math, sa reading, sa science at spelling. Ulitin ko kulelat ang ating mga mag-aaral, ang ating mga kabataan sa math, sa reading, sa science, sa spelling. Imbis na palakasin ang ating edukasyon, tinapyasan ni Bongbong Marcos ng 12 billion pesos ang Department of Education. Inilagak nila sa kanilang mga pork barrel, yung mga project nila na ang tinatawag po dyan ay unprogrammed appropriation. Zero budget po ang PhilHealth. Ang dami ko nakakausap ditong Pilipino sa Amerika at ang sinasabi nila, and I believe them because they are from here and I'm not, ang sinasabi nila, kaya daw nahirapan na mapatay yung sunog dito sa northern part of California dahil dinefund, parang ginawa po sa PhilHealth at DepEd, dinefund yung kanilang mga emergency departments kagaya ng bumbero. Dinefund, binawasan ng pondo, tinapyasan. Imagine ninyo so hirap na hirap mag-react ngayon at maapula yung apoy ng mga bumbero at yung emergency workers nila. Meron silang nagbubuhos ng chemical from the air, may nagbubuhos ng tubig from the air, iba pa ho yung mga bumbero sa land. Nahirapan dahil tinapyasan ng malaking pondo. Ganyan din ho ang mangyayari sa ating healthcare system. Wag naman pag tayo ay binisita ng isa na namang pandemyang kasing lala o kahit kalahati lang ng lala ng COVID-19. Paano tutugon ng gobyerno? Zero budget ang binigay ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. So ulitin ko, wag naman, I do not wish for it. Galing po tayo lahat dyan. I thought that will be our version of another world war. Yung nangyari po sa atin noong 2020, 21 at 22, yung pandemic 19. Subalit, with the defunding of PhilHealth, wag po sanang magkaroon muli ng ganong kalala at kalawak na pandemya sapagkat hindi matutugunan ng ating health system yung pangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Adyan ninyo, binabanggit nila, sobra-sobra daw ang pera ng PhilHealth. Sobra-sobra pala
di palawakin natin yung itinutulong natin sa mga senior citizen. Di ba nakalagay din naman sa ating saligang batas, hindi lamang yung health hindi lamang yung bastang kalusugan, pati yung wellness. Yung wellness, pwede po kasing lawakan pa sana yung coverage ng PhilHealth to include yung physical activity ng ating mga senior citizen. Bigyan ng discount, idagdag dyan sa PhilHealth. Halimbawa, yung pagkakaroon po nila ng training sa mga health club o kaya sa mga gym, pwede naman po yun But when we say gym, sa ating mga senior citizens, hindi naman kinakailangan yung nagpapalaki kayo ng muscle. Yung tinitrain po ninyo yung sarili niyo, napaka-importante nito sa balance. Dahil maraming nawawala ng balance as we age. And of course, yung muscle and strength conditioning. Pwede sanang idinadagdag yan sa PhilHealth. 10, 20, 30% discount para sa overall wellness ng mga senior citizen. Dahil malinaw po sa saligang batas, hindi naman po pinagdadasal ng saligang batas na magkasakit ang mamamayan niya ang mamamayang Pilipino. Yung pag nagkasakit ka, yan na yung sukdulan Pero trabaho at obligasyon din ng gobyerno na huwag kang umabot sa punto na ikay magkakasakit o nagkasakit o manghihina. Kaya yung overall wellness po ng mga senior citizen dapat linalawakan. And again, if there's so much money really on PhilHealth na hindi naman daw ginagasta ng tama, dilawakan din natin yung benepisyo ng mga senior citizen to include yung sinasabi kong assistive devices, yung wheelchair, yung saklay, yung baston, yung lift sa hagdan para yung hirap mag-akyat baba sa kanilang kung 2 o 3 palapag yung kanilang tirahan, at least meron po kayong may tutulong na lift. Yung gobyerno ba, 20, 30, 40, 50% off doon sa lift para naman makaakyat manaog yung mga senior citizen natin o yung persons with disability sa kanilang mga pamamahay at hindi naman talaga maging pabigat, hindi lamang sa lipunan, kung hindi para sa kanilang mga pamilya. So ito po yung dapat natin pinag-uusapan at ito po yung mga mahalagang bagay na hindi natin dapat pinapalagpas habang papalapit ang midterm election. Singilin po natin ang Marcos administration. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Nasaan yung infrastruktura? Nasaan yung flood control programs? Saan ninyo linagay yung 500 billion pesos na inubos ninyo sa loob lamang ng 2 taon ng Marcos administration? Bakit tuwing bumabaha, ang daming namamatay? Panagutin din natin sila sa paglaganap ng United States military bases sa Pilipinas. Bawal po iyan. Someone attempted to say that I am wrong in saying EDCA is not the US military bases. No. Ang EDCA po is nothing but US military bases. No matter how you define it. You just have to go by the provisions of the Constitution regarding yung bawal na magkaroon ng any foreign military base, troops, or installation. Yan po lahat ay akmang-akma sa EDCA. Hindi nga po pwedeng pumasok ang mga tropang Pilipino doon sa teritoryo ng ating mga dapat sanay military bases na kanilang binakuran. So, kung hindi pwedeng tumapak ang ating mga tropang Pilipino doon sa binakuran ng mga tropa ng Amerikano sa loob dapat ng mga Philippine military bases, anong tawag doon? That is no longer your territory. That has become a United States territory. Jurisdiction na yan ng United States military. So, yan ay walang pinagkaiba sa isang tunay na US military base. So ito po dapat ang ating pinag-uusapan. Ito po yung mga mahalagang bagay at wag po tayong tumigil, makialam po kayo, magsalita po kayo. And dito, ang dami ho ninyong panalo na po kayo sa Marawi City, Lanao del Sur. Marami pong salamat. Shared live si Albert, si Ivan, si Goto ba? Sorry hindi ko nababasa. Ann Maceda. Hello Ann. Kay bilis sorry
Napakabilis po. Si Tita Gonzales kay Lucille. Kay Lucille, tama po. Nabudol po tayo ng tandem ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Subalit, the fact that you know na nabudol po tayo, hindi na po tayo nabudol. Alam na po natin, kumilos na po tayo. Ang call to action is, mag-unite po tayo and let's instill a regime change through the ballots. Alam mo ninyo ang sinasabi kong regime change through the ballots. Pag hindi na po natin tinangkilik lahat ng mambabatas na pumirma at sumang-ayon sa unconstitutional 2025 budget, magkakaroon po ng panibagong itsura ang incoming 20th Congress. At pag nagkaroon ng bagong itsura ang 20th Congress, makakaasa tayo na magkakaroon ng higit na maraming bago sa House of Representatives, magkakaroon ng higit na maraming bago sa Senado. At pag tayo ay naglagay ng bago sa Senado ngayong 2025, posible ang pagbabago sa number 55. Yan po yung aking laging ikinakampanya sa inyong lahat. So, salamat to sa inyong pagsama at pakikiisa at sana ay nasamahan ko uli kayo ng isang oras na pagbibigay ng impormasyon at paggabay. Ulitin ko ho, do not rejoice. Nung nagkaroon po ng palitan sa magiging pinuno ng Committee on Appropriation. And by the way, may natanggap po akong information, baka alam nyo na rin dyan, na ang papalit daw po doon sa chairman ng Committee on Appropriation ay yung kongresista na ginagawang fashion show o catwalk yung kongreso, nagdi-display ng mamahaling relo, nagdi-display ng mga mamahaling bag. Ang bag ho ang isa 5 million pesos. Bag pa lang ho yun. Sa napakaraming Pilipino, pangarap na po iyon na bago man pumikit ang kanilang mata, makahawak, makapagtabi at makaipon ng 5 million para may papamana sila sa kanilang nasa susunod na salinlahi. Subalit, itong papalit sa chairman ng appropriation na lumalabas na pangalan, bag lang ho niya yan. Sa relo hindi. Mura yung 5 million, mahigit na mahal ang relo niyan. Yan po ang papalit doon sa chairman ng appropriation. Subalit, wala na nga pong meaning yun. Pambubudol ho yun. Wala na tayong tagumpay. We did not win anything. We did not gain anything. And we stand to benefit nothing with the change in the leadership sa Committee on Appropriation. Pambubudol ho yan. Pati yung nag-move na ideklarang vacant yan, pambubudol din ho yun. Dahil wala na pong epekto. Kahit palitan nyo yan. Dapat ho ninyong palitan yung Speaker of the House. Ang dapat nating palitan yung namumuno sa Malacanang. Kaya nga po dapat magbumoto tayo ng tama ngayong 2025 para magkaroon ng totoong check and balance sa pagitan ng executive at legislative department. Lagyan lang natin ng balanse. Lagyan lang natin ng tunay na check and balance. Lagyan lang natin ng tunay at na maisog na oposisyon sa Senado pagdating po ng 2025. Muli, ako po ang inyong kaibigan, si Attorney Vic Rodriguez, nakikiusap sa inyo na sana ho ay matulungan ninyo akong mangampanya at patuloy po natin na gagawin itong araw-araw, sisikapin natin itong araw-araw na pakikipag-ugnayan sa inyo at magbigay ng makabuluhan, tama at timely na impormasyon para kayo po ay magabayan sa inyong araw-araw na decision making pagdating sa usaping panlipunan. At sana ho kung meron po kayong katanungan, open po ang aking mga pahina na kayo ay makisali. Welcome po ang mga trolls dito. Pero hindi ko po kayo bibigyan ng daan sapagkat alam ko naman na gumagawa lamang kayong pera sa maling pamamaraan. So muli ho, maraming salamat. Ngayong 2025, tayo po magsama-sama. Maghatid po kayo ng bago sa Senado dahil ngayong 2025, posible ang pagbabago sa number 55. Ako po, si Attorney Vic Rodriguez. Maraming salamat.